Di sinasadyang natuklasan ng lalaking ito ang isang higanteng pugad ng ibon na lumulutang sa tubig. Kaya kinuha niya ito at inilagay sa kanyang bangka. Umiyak ang inang ibon matapos malaman na ninakaw ang kanyang sanggol. Iniuwi na ngayon ng sikim na mangingisda ang mga itlog. Tuwang-tuwa ang kanyang asawa nang makita niya ito. Ang 3 itlog na ito ay sapat na para kainin nila sa loob ng kalahating buwan. Sa pagkakataong ito ang mag-asawa ay naglagay ng 3 itlog sa kalan. Bigla siyang nakarinig ng paggalaw sa loob. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbigay pansin dito. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising siya na sumisigaw. Nang makalapit siya, bigla niyang nakitang gumagalaw ang itlog. Dahil sa sobrang takot niya, agad siyang bumalik sa kama at nagpatuloy sa pagtulog. Ngunit patuloy na gumagalaw ang 3 itlog. Halos masira ang bahay dahil sa conversion na ito. Kinabukasan, nagising din ang asawa niya. Takot na takot siya, kaya agad niyang ginaisang ang asawa. Nang tumingala sila, may nakita silang lalaki na lumabas sa itlog. Pagkatapos noon ay agad niya itong tinulungan sa paglabas ng eggshell. Sa ganitong paraan, 3 birdmen ang ipinanganak. Ang mangingisdang ito at ang kanyang asawa ay nagkaroon din ng 3 pang anak na lalaki. Simula noon, ang 3 magkakapatid ay pumunta sa lawa upang mangisda araw-araw. Pagkatapos manghuli ng isda, bumalik ang 3 sa bundok para magsibak ng panggatong. Labis na kaligayahan ang naramdaman ng mangingisda at ng kanyang asawa. Mula sa sandaling ito, hindi na nila kailangang alalahanin kung sino ang mag-aalaga sa kanila kapag sila ay matanda na. Isang araw, biglang tumakbo ang isang kawan ng ligaw na kabayo sa harap ng kanilang bahay. Tuwang-tuwa ang 3 magkakapatid matapos itong makita. Gusto nilang magkaroon ng sariling sakay. Kaya agad na pumili ang panganay na kapatid para sa kanyang sarili. Nahuli nila ang isang kabayo na may ibang kulay. Habang sinasanay nila ang kanilang mga kabayo, may nakita silang gold pies na napadpad sa lupa. Nakikita ito, agad siyang inihagis ng panganay sa tubig. Pero iniwan siya ng 2 niyang nakababatang kapatid dahil nag-aaksaya siya ng oras. Pagkatapos noon ay sumakay ng kabayo ang 3 magkakapatid at umakyat sa bundok upang manghuli. May isang lalaking nakulong sa isang kuweba. Agad na sinunggaban ng panganay na kapatid ang baging. At bumaba upang iligtas ang dukha. Kamakailan ay nalaman ng 3 na ang lalaking ito ay isang prinsipe. Malaki ang pasasalamat niya sa 3 magkakapatid na nagligtas sa kanyang buhay. Kaya hinayaan niya silang manatili sa palasyo upang tamasahin ang isang marangyang buhay. Simula noon, ang 3 magkakapatid ay namuhay ng mayamang buhay. Araw-araw kumakain sila ng masasarap na pagkain. At hindi na kailangang mangisda. Isang araw nakita ng panganay na kapatid ang isang magandang babae sa isang larawan. Agad na nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Sinabi rin ng prinsipe na ang prinsesa ay kinuha ng isang mangkukulam. Kung may makapagliligtas sa prinsesa, ikakasal siya sa taong iyon. Kinabukasan, nagboluntaryo ang panganay na kapatid na iligtas ang prinsesa. Bago umalis, binigyan siya ng prinsipe ng gintong sapatos ng prinsesa. Sa kasalukuyan ng prinsesa ay nakakulong sa isang lihim na silid ng mangkukulam. Pero mahal na mahal siya ng bruha. Hanggat ang mga kinakailangan ay hindi masyadong mataas. Matutupad niya ito, para makaiwas sa nakakatusok na pangil ng bruha. Nakahanap ng dahilan ng prinsesa para lumabas. Dahil nag-aalala siya, inayos niya ang isang malaking tao na susunod sa kanya upang protektahan ang prinsesa. Nakilala agad ng panganay na kapatid ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga mata. Kaya't inilabas niya ang gintong sapatos na ibinigay sa kanya ng prinsipe. At ang prinsesa ay umiyak nang makita siya. May mga wizard guard sa paligid. At hindi tayo makakatakas. Maaari lamang niyang hilingin sa kanya na makipagkita sa kanya sa beach. Kinabukasan ay pumunta siya sa dalampasigan gaya ng ipinangako at sumigaw. Pagkarinig nun, agad na itinapon ng prinsesa ang natitirang sapatos niya sa dagat. Pagkatapos ay pumunta siya sa palengke para mamili. Sa kasalukuyan ay nakabalat kayo rin siya bilang isang street vendor. Wala ring napansing kakaiba ang malaking tao sa likod niya. At ubiling binigay sa kanya ang isang kahon ng pink powder. Pagkabukas niya, agad siyang napabuga ng hangin. Maliban doon, sinamantala rin niya ang pagkakataong ito na umalis sa lugar na ito kasama ang prinsesa. Galit na galit ang bruha matapos malaman na ninakaw sa kanya ang kanyang kasintahan. Dahil nagalit siya, itinapon niya sila sa isang tuyong balon. Ngunit hindi pa rin ito napigilan ang kanilang pagmamahalan. Akala ng bruha ay mamamatay na sila. Kaya dumiretso na siya. Kakaiba, pareho silang nakalabas sa tuyong balon. Hindi inaasahan. Gusto rin siyang pakasalan ng 2 niyang nakababatang kapatid. Kaya't ang 3 magkakapatid ay nagsimulang mag-away ng matindi. Habang nakikipaglaban, biglang naging mga rebel tong bato ang magkapatid. Ang puting kabayo na ito ay isang ina na ibon. Ang inang ibon ang ginawang bato ang kanyang 2 anak.